So, hi guys! Good afternoon! I'm back with another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang tayo ng point of view dito sa pahayag mismo ni Miss Mideth, isang kalingap or isang ex-kalingap angel. Alam nyo naman na sobra din talagang naging maingay ang pag-alis niya sa kalingap at talagang sunod-sunod din ang mga issues noon, pero hindi ko lang to masyadong natutukan kasi nasa Rochelle ako ng mga panahon na yon. Although, I knew her kasi dahil yun sa Dan Death, yes, yun yung tandem nila with Kalingap Dan. And ayun na nga, hindi naging successful at nauwi sa hiwalayan din. And actually, yung closure nila napanood ko yun at medyo naging emotional din ako. Dahil syempre, alam mo yun, medyo nakita ko din talaga sa kanya na nasaktan siya. You know, hindi rin naman talaga maiwasan na sa ganyang mga ginagawa nila, yung love team na yan na mapalapit ka sa isang tao and then malalaman mo sa bandang huli, one-sided. It hurts. Anyways, ayun, bagong lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactor. So, yes, after ng ilang buwan or taon na ba na nakalipas ang pag-alis ni Mideth, marami siyang realizations. Yes, of course naman. And ang sigaw ng mga tao actually ay buti pa si Mideth. Kasi kumbaga masasabi ko talagang sobra yung maturity, sobra yung pagiging responsable din ni Mideth when it comes to handling the bashers noon, or na-realize niya na yung lahat ng yun ay hindi naman talaga kontrolado ng Kalingap. Although, umalis pa rin siya dahil nagpadala pa rin siya kahit anong siguro naman ay si Kalingap Rab, si Kuya Bal ay hindi rin nagkulang sa kanya sa pagpapaalala, sa mga advices, so on and so forth. Pero still, nadala pa rin siya ng mga tinatawag nating wakwak. Pero I think it's not really. Sa mga sponsors, I guess, ayun, at si Mideth mismo ang magpapatunay na ito pala, yung mga bagay-bagay na to ay nangyayari talaga. Hindi lang to basta mima-mima naming mga reactors o kayong mga viewers dyan na baka may wakwak, baka may ganito, ganyan. Talagang nangyayari guys dahil mismo siya ay na-experience niya na may mga ganun tao talaga na yung tipong may mga nagbubulong nga tatawag sa kanya, or like convincing her na alisan mo na yung Kalingap, masyado magulo dyan, toxic yung Kalingap, mga ganun, di ba? And then dito ka na lang sa amin, the usual. And then after like ilang buwan, hindi naman nila mapapanindigan yung mga pangako nila sa tao. At ano bang nangyari kay Mideth? Di ba? Mideth versus mga sponsors na rin niya. 'Di ba? Nagkakabalahuraan pa sila, nagkakapersonalan pa. So, ayun, yun yung mga realizations niya na tama. All along, tama yung mga paalala, yung mga advices ni Kalingap Rab, but it's too late. Pero, ang maganda sa kanya, sa palagay ko, ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob, lalong-lalo na kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, or kay Ate Edna, because she understand totally na wala naman ginawa yung tao sa kanya, 'di ba? So naging malaking bahagi at nakatulong naman yung tao sa kanya. So be it. Anyways, naparami ang ating introduction sa kanya because nabilib talaga ako sa mga sinasabi niya. And hindi katulad nung isa na ang daming sat-sat pa, 'di ba? Anyways, dito tayo kay Mideth. Binati ko po siya ng happy birthday. Tama. Gusto niyo po ba malaman kung ano yung laman ng message? Para kasi mawala yung confusion. Tama yung sinabi ni Kalingap Rab nung nag-live siya nung isang araw ba yun? Or gabi ba yun? Na okay naman sila ni Mideth at bumati nga si Mideth sa kanya ng happy birthday. Ano kaya yung na-realize ko? Ano kaya yung sinasabi ko na tama si Kuya Rab? Gusto niyo po ba i-share ko yan sa inyo? Okay. Sa totoo lang, marami-rami na rin talagang pinagdadaanan si Mideth. Nung andito siya sa Kalingap, umalis siya sa Kalingap, at umabot na rin siya sa Tulfo, sa totoo lang. Madami din siyang mga personal na pinagdadaanan dito sa Sokmed talaga. Well, from that experiences siguro ay yun yung sa kanya, nagmumold kung ano man ang meron siya, o kung
kung ano mang mindset na meron siya ngayon. And I believe na she became more responsible and mature mag-isip at mas nakikita niya yung nagagawa ng tao kaysa kung ano man ang pagkukulang ng tao. Ay, winner! Let's do this! Tsaka kahit noon po, Mm. inaano din ako niya ni Kuya Val. Nag-chat niya sa akin, hindi ko alam kung kung legit account po ba ito ni Kuya Val. Nag-message siya sa akin, nag-ano siya ng opportunity. Mm. Parang sa business related po yung chinachat niya sa akin. Mm. Tapos yun, nagkausap naman po kami ni Kuya Val, pero regarding doon. Pero noon, nung umalis ako sa Kalingap, kinocontent din naman ako niya ni Kuya Val. Pero ako po kasi, parang hindi po ako basta-basta naapektuhan sa mga sinasabi. Especially pag nakikita or naano ko naman na parang parang wala, content lang, parang may masay lang, ganyan-ganyan. Or yung mga joke na minsan nga talaga po may laman ng joke ni Kuya Val. Pero, so, ayun. 'Di ba? So si Midet ay masasabi ko na ang lalim ng pag-intindi niya sa bawat naririnig niya. She knows na kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Since kilala naman niya, mas kilala niya yung sarili niya, kaya hindi niya masyadong pinapakinggan kung ano mga sinasabi dyan ni Kuya Val. Yeah, talagang medyo mainit din talaga ang nangyayari noon. Well, gano'n naman talaga, 'di ba? Kapag ka umalis, tapos hindi basta-basta matangga. Lalo na ay nasa utak mo yung nawakwak, 'di ba? Kasi masakit din naman talaga sa part ng Kalingap na after what happened, after ng alam mo yun, after ng napasikat ka, after ng ganun nang nangyari lahat-lahat, tapos biglang bye-bye na dahil may mga sponsors, ganun. So masakit yun sa part nila. 'Di ba? It's good thing na si Midet ay haba ng pasensya niya pagdating sa mga bagay-bagay na ito at mas pinapahalagahan niya yung samahan, of course, lalo na with Kalingap Rab kaysa kung ano mang sasabihin ng mga tao. Okay, tuloy. still, okay po ang pakikitungo nila sa akin. And umalis din naman ako sa Kalingap, hindi dahil sa kanila. Hindi dahil kay Kuya Rab, hindi dahil kay Kuya Val, dahil yun sa mga reactors. So, yun, kaya and hindi never ko po sila binlim. So, bakit hindi naisip to ni Miss, yung nakisawsaw ng mga nakarang araw? Ang dami pang niga na sinasabi na wala namang proof na bit-bit kung totoo ba yung mga pinagsasabi niya. Gayahin si Midet. Dahil mautak, matalino, ayun. Anyways, hindi ko nga, sabi ko nga nung una, ay sinabi ko nga kanina hindi ko nga siya masyadong kumaga natutukan. Although I knew her, nag-danjoy na ako lahat, pero still, medyo may mga pahapyaw lang ako sa mga sinasabi niya because, hindi rin naman ako talagang bumabakbak sa isang tao, lalo na wala kang, tahimik lang din naman siya nung umalis siya, diba? May lang talaga, may, yung mga reactors din niya kasi, yung mga sumasamang mga reactors niya kasi, yun din yung mga nakipagbakbakan sa mga reactors dito ng Kalingap. Kaya syempre, tuloy-tuloy na ang mga walang, mga pakikipaglaban-laban nila dyan. Hindi ako kasali noon dahil hindi pa ako re-reaction or wala pa ako sa, noon, nasa Rochelle. Paging sa mga reactors, kasi Totoo, naging alam ko din po talaga. na uncontrollable yun. Dati, parang medyo nagtampo din po ako nun. Kaya nga, umalis po ako. Kasi parang, alam mo yun, parang mararamdaman mo na hindi ka pinagtatanggol or walang ginagawa sa'yo. Walang ginagawa para protektahan ka, ganun. Pero, pag naandun ka na pala sa sitwasyon na yun, kasi diba, may mga bagay na hindi natin maiintindihan hanggat hindi natin nararanasan. Oh, Diba? yes. Correct. Yun nga yung lagi-lagi sinasabi ni Kalingap Rab, diba? And based on my understanding sa mga nasasabi ni Kalingap Rab, napapakinggan ko na kung anong ang kaya lang niyang gawin is magpapaalala na wag na i-bash once, twice, maximum 3 beses, pero hindi nga niya matutukan yan. Like, ang daming mga reactors. Kumpara siya lang mag-isa, ay hindi naman pwedeng tumutok siya dyan na mag-live at babantayan kung sino yung mga kasi yes, hindi talaga makikinig yung iba.
And ikaw na mas nakakakilala sa Kalingap, ikaw yung mas nakakasama mo sila, si Kuya Val, lalo na si Kalingap Rap, sigurado naman na mas malalim yung understanding mo sa mga taong ito kasi nakakasama mo nga sila na dapat kumbaga, yung mga reactors talaga is yun, tama, uncontrollable. Hindi mo mapipigilan yan, lalo na yung iba talaga, maraming mga reactors dyan na labas nga sa Kalingap na kung bumanat ay bumanat lang talaga, mema lang, no? So, good thing na si Midet ay mas malalim ang pag-unawa niya, ang pag-intindi niya sa mga bagay-bagay kaysa kung ano mang judgment ng ibang tao sa kanya before. But maybe after this statement na binigay niya or na ginawa niya or sa live niya, nagsalita siya, ay napahanga ang marami sa kanya. That's good. Nung nag-start na ako mag-vlog, ganyan, may mga reactors na nakikipag-collaborate, ganyan. Doon ko na-realize na, oo nga, hindi sila, parang naramdaman ko yung hindi nila ako pinoprotektahan sa mga bashing kasi hindi nila ako pinoprotektahan, ganun. Wala silang control doon. Wala silang kakayahan kahit anong sabihin nilang tumigil na, ganito, ganyan. Kung ayaw tumigil ng mga reactors na mag-content, na magsalita, kung hindi ganun kataas ang respeto nila sa kay Kuya Rob, kay Kuya Val, ganyan, walang mangyayari. Totoo, kasi nagpapalala naman si Kalingap Rap or si Kuya Val, pero may mga iilan talaga na hindi nakikinig. No, hindi nakikinig, lalo na sumama na rin yung loob dahil sa mga nababalitaan na kesyo ngayon, nawakwak, kanon ganyan. Pagka ganyan kasi, yung sama ng loob din ng mga viewers, ng mga ibang reactors, ang yung sympathy nila, of course, nasa Kalingap yun. Diba? Ibabash ka nila kasi trending ka, kasi pinag-uusapan ka, kasi napag-uusapan ka, kasi may pag-uusapan sa'yo, ganun. Oh yes, that's good. Correct yan. Na talaga namang pag-uusapan, itatopic ka kasi merong maraming mga interesado dyan, nakikinig, nagko-comment, that's it, diba? Understood. Sikat nga ni yun yung mga na-realize ko sa mga nangyari. Pero yun, never ko po binlame na parang basta wala akong binlame. Kahit, ang totoo din po yung mga anti-Kalingap, hindi po yun parang nag-exaggerate lang, ganyan. Totoo po na may mga anti-Kalingap kasi, nung pag-alis ko ngayon ko lang ito ikukwento. May revelation. So, ito actually, itong sinasabi ni Binit na to, ay lagi-lagi na rin naman natin itong nababanggit sa live, or pati mga viewers, of course, you know it, guys. 'Di ba? Alam nyo, ang galing-galing ng mga viewers, matatalino yung mga viewers. They're very keen observer and kilala nila or makikilala nila yung tao based on your the way you speak and the way you approach at kung paano ka mag-respond sa mga issues. And this time talagang napahanga ako kay Midet because it's not just hindi porket like na yung side niya is nasa Kalingap kasi wala naman siyang pinapanigan actually, anytime pwede siyang bumaliktad, but yung respeto niya, yung pagtanaw niya ng utang na loob, although yung utang na loob na yan hindi yan kailangan laging ibabanggit, but then nasa puso mo kasi yan na alam mo yun, hindi na yan kailangang i-remind pa, yung respeto, yung basta ganoon. Okay, tuloy. Kasi parang ngayon lang ang perfect time na ma-share ko to. And ko po, i-clarify ko na wala po akong pinapanigan, ayaw kong makisawsaw, ayaw kong magano. Itong kinukwento ko is based sa nangyari sa akin, based sa na-experience ko, based sa nakita ko kung ano yung totoo, and sa mga realizations ko, ganyan, hindi ito against sa Kalingap or against sa kabila, hindi po, wala. Paras po sila nire-respeto ko. And yun, totoo po yung may anti-Kalingap. Kasi may mga nagme-message sa akin noon nung umalis pa ako sa Kalingap, parang pinagsasalita ako ng masama sa Kalingap, ganito, ganyan. Yes! May mga tao talaga na ganun common talaga yan dito sa Sokmed. Based on my experience din from Margel days,
Marjorie, Rochelle, mga ilang love team na, kapag sumikat kasi, marami ng mga taong lumalapit na feeling nila na kaya nila na ikaw na lang, sila na lang mag-handle dahil mas magaling sila. Kukuhanin nila doon sa taong kung anong hirap, kung paano, para mas makilala siya ngayon. Tapos sila, gusto na lang nila yung finished product. 'Di ba? And then worst case is magkakaroon pa ng pag-aaway, magkakaroon pa ng mga misunderstanding na sige, ang kalingap kasi ganito, ganyan, 'di ba? That's what happened. Pero pakinggan natin kung nadadala ba si Midet sa mga ganong makipag na sa kanila, makipagsanib para sa ganyan. Yes. Pero never po akong pumayag kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako ganon na para hindi ako ganong klaseng tao na magpapadikta. Okay. Lalo na pag alam ko namang mali. Tapos, especially, parang didiktahan ako laban dun sa mga taong wala naman talagang ginawang masama sa akin. Correct. Diba? So, never po ako pumayag. Kaya yun, tinanggal nila ako sa GC nila. Kasi inad po nila ako. May community sila, inad nila ako sa GC nila. And yun. Kasi yung mga anti-kalingap na to, andyan lang naman yan sila sa gilid at nag-aabang yan sila ng mga kalingap angels na tumiwalag. Yes, and then of course, sila yung magiging comfort ko, no? But then later on, hindi talaga sila yung comforter mo, guys. Hindi mo talaga sila maasahan through thick and thin. Hindi mo talaga sila maasahan sa lahat ng pagkakataon. Kasi sa ngayon, dahil bago ka pang recruit, mabango ka pa. Pero later on, like in the long run, no way. Kasi ang may tutong malasakit lang dyan, si Kalingap Rap, si Kuya Bal. 'Di ba? Sila yung kasi isipin niyo 'yon. Yung mga tao na 'yan is sila yung gumawa ng paraan, sila yung nagtiwala sa iyo ng mga panahong hindi ka pa naman nakilala ng mga taong ito. Kumbaga, yung mga anti-kalingap na nandiyan dyan, ay kumukuha lang sila ng finished product ng kalingap. 'Di ba? Ang lagi pa nilang ilalagay sa utak is babalik rin nila yung sitwasyon. Nagmumukhang masama ang kalingap, kisyo ginagamit ka, kisyo ganito, kisyo ganyan. 'Di ba? But then, kailangan mong isipin din na yung mga panahong walang-wala pa yung mga tao na to, yung mga sponsors na yan. Andyan yung kalingap, 'di ba? Sila yung naging daan, sila yung unang nagtitiwala, lalong-lalo na si Kalingap Rab kasi siya yung nag-iisip ng mga contents, mga 'di ba? Just to make this people ay makita ka na hahangaan ka, 'di ba? Siya yung nagbi-build up no? Yun, tinanggal nila ako and wala naman po akong pakialam. Kasi unang-una nga. Sa totoo lang, that's a good decision na hindi nagpadala si Midet sa mga taong ito. Kasi, masasabi ko na she's matured enough to validate kung ano yung dapat at hindi. Kasi, yung mga antay na yon, ang ano lang naman nila dyan, kalabanin ng kalingap. Gagamitin nila yung Kalingap Angels na umalis dyan, and then kunwari sila yung kakampi mo, pero how long, 'di ba? How long? Yung mga sponsors nga actually is hindi mo nga masisigurado kung hanggang saan sila, kasi kadalasan talaga anong nangyari kay Midet, 'di ba? After ilang buwan, loko-loko na rin naman yung mga sponsors niya, nagkasagutan na rin sila, nagkabalahuraan na rin sila. And then in the beginning noon, sila pa ata yung mga nagko-convince kay Midet, sila pa yung nagbibigay ng motibo na dito ka na lang sa amin, kami na lang, suportahan ka namin, kaya natin to dyan, kasi ang toxic ng mga reactors dyan. And then later on, yung mga reactors na yon na nagsasabing ganyan, sila din naging toxic din. Si Midet pa mismo ang kinalaban. How sad. Hindi man para gawin ko yung pinapagawa nila. Kasi, diba, like, wala akong makitang enough reasons. Yes. Para gawin ko yun. Correct. And mas lamang yung gratitude ko kay Kuya Rab that time. Hindi na para sa mga reactors or sa kasi part ng community ng Kalingap ang mga reactors, diba? Yung mga nasa loob na siniraan din ako noon, pinagchismisan, ganyan kung anong sinabi na mga walang basis. Okay. Hindi na para doon, pero para kay Kuya Rab and sa mga mga taong nakasama ko personally. Yun yung gusto nating ipsiksik sa utak at puso ng mga to
na bakit pa kayo umabot diyan, 'di ba? Napakabait yung mga taong ito, 'di ba? Pero ngayon, ewan ko. Sana they will learn from this itong sinasabi ni Midet. And maybe later on, they will experience the same. Na later on, may realizations din sila, but it's too late. 'Di ba? Diba? So yun, ang daming bisita. So ang dami po nating bisita sa sa live natin. So hindi ko po yan in-expect. Kasi hindi, ang caption po ganito. Happy birthday po kay Rob. Thank you, Medit. Ganda. So ang dami po nating bisita sa sa live natin. So hindi ko po yan in-expect. Kasi hindi, After ang ng caption live na to ni Midet, maraming mga nagsisisi siguro, lalo na yung mga tao noon na sobra din nilang dinown or sobra din nilang na-judge si Midet because dahil naman din sa mga reactors niya, gano'n. Well, hindi rin naman naging perfecto din. Si Midet siguro, mga panahon na yun, may mga pare-parinig din siya, of course, and the other team, hindi rin magpapatalo. So be it. Diba? Mahalaga, she has this, realizations ngayon, and I love it. Kumbaga, yung maturity level ng realizations niya ngayon, or actually, yung respeto niya talaga kay Kalinga Prab is kakaiba kumpara doon sa mga nababalitaan nyo, di ba? Okay lang naman na umalis, wala namang problema. Umalis ka, pero like yung umalis ka and then to the point na magkakasiraan pa, for what? Di ba? Na kung tutuusin naman, ay yung mga tao na yan ay talagang naging mabuti talaga sa'yo. For real. Di ba? is good evening lang naman. So yun, i-share ko sa inyo kung ano ang message ko that time kay Kuya Rab. And papaliwanag ko din kung ano yung na-realize ko talaga. Kasi totoo talaga to. Eto, happy birthday po Kuya Rab. Thank you, Medit. Ganda si po always. Thank you po sa lahat. Sabi niya, kamusta na? Sabi ko, okay lang po Kuya Rab. Still fighting. Dami ko po na-realize for the past 1 year. Kasi last year po ito. For the past 1 year sa social media mula nung na-discover mo ako, yung mga kaya pala pinagbabawal niyo pa ang connection ng Angel sa sponsors kasi hindi lahat ng tumutulong financially ay malinis ang intensyon. Corrected by. Kaya nga may tinatawag na wakwak pwera na lang yung mga tao na talagang malinis yung intention nila. Wala naman silang ibang pakay kundi just to help the beneficiary and just, di ba? Pero may mga iba kasi na once na they get closer to that beneficiary ay magkakaroon sila ng ng lakas ng loob na hatake nila papunta sa kanila at ilayo sa kalingap yun yung mga nangyayari ngayon, di ba? Okay. Kaya pala din nyo agad pinapayagan mag-vlog ang Angels kasi napakagulo at mapanakit ng social media, which is true. 100%. Parang 200%. 200% legit na sobrang gulo po ng social media. And totoo naman talaga na hindi. Alam mo kasi ang Sokmed talaga, once na sikat ka talaga, andun talaga yung overwhelming. At the same time, talagang you have to be ready mentally, 'di ba? Lalo na emotionally, spiritually, dapat malakas yung kapit mo kay Lord. Pray ka lang ng pray dahil may mga tao talaga na you can please everybody to like you, to love you, to support you, or to believe you. 'Di ba? May mga tao talaga diyan na wala ka namang ginawang masama actually, but then yung nila sa'yo, yung take nila sa'yo, yung tingin nila sa'yo, masama ka na. Unang tingin pa lang sila sa'yo, yung tipong sasabihin, hindi naman yan kagandahan. So, ibig sabihin, ganito. Di ba, ganyan agad yung mga tao sa Sokmed. Masyadong maraming perfectionist. Kaya kung sikat ka, talagang kailangan mo mag-ingat based on sa mga sinasabi mo, sa mga statement mo. Kasi dyan, makukuhanan ka, mabubutasan ka. Tapos, ayun na nga, doon na magsisimula ang lahat ng tumutulong sa'yo or nag-o-offer sa'yo ng tulong is magtatagal or genuine talaga yung intention. Hindi. Season na lang tao. Yes. Diba? People change. Kaya sabi ko nga dati, siguro kung maibabalik ko yung panahon, sarap pala mas nakinig ako, sarap pala hindi ako, kasi kahit hindi po ako nagsalita ng against sa Kalingap, syempre umalis ako Ibig sabihin nun,
nagkulang ako sa pagtitiwala sa kanila. Yes, true. Nagkulang din siya sa pagtitiwala, nagkulang siya sa kay Kalingap Rab. So I think it's everything happens for a reason. And ang mahalaga doon umalis man siya pero hindi sila humantong sa tulfo. 'Di ba? Hindi sila nagkakasiraan. Kumbaga, may sama ng loob, yes, of course, given na 'yon, pero hindi sila humantong sa para bang wala na silang pinagsamahan. 'Di ba? Hindi sila humantong sa gulo na umabot pa ng ganyan, 'di ba? Nanatili yung respeto, nanatili yung pagiging grateful, nanatili yung sinasabi ni Midit nga na utang na loob niya, although nagkulang pa rin siya dahil nagpapaalala si Kalingap Rab, hindi nagkulang si Kalingap Rab, pero pinili pa rin niyang umalis because somehow he or she believes those sponsors, let's say, behind na okay, dito kami na kaya na namin to, 'di ba? Ganyan. And then later on, alam niyo na mga nangyayari, ultimo mga sponsors niya naging kalaban din niya, 'di ba? Nagkakabalahuraan pa, nagkakapersonalan pa. And that's it. 'Di ba? Yun. Kasi nga hindi ka rin naman kasi perpekto. Yung mga sponsors na yun, wala naman kasi siguro kayo masyadong connection and there's na may mga pagkakataon na hindi nga perfect ang mga decision mo sa buhay and then magbago din sila sa'yo. 'Di ba? So, ayun, at least she has these realizations and nakakabilib lang. Diba? Sa mga kung anong nangyayari, ganyan. Parang mas naano ako dun sa mga bashing sa akin ng mga reactors, parang naapektuhan ako doon. Tapos, totoo yung may mga magsusunsun talaga sa'yo na, umalis ka na dyan kasi kung hindi ka halos dyan, hindi ka na namin susuportahan. May mga ganun. Pero, hindi rin naman nila kayang suportahan in the long run. Yung pangmatagalan talaga, di ba? Kumbaga, nagkakasawaan na lang. Kanya-kanya na lang, di ba? Yun yung mga nangyayari But anyways, that's it guys. Kayo, anong masasabi nyo sa naging pahayag ni Midit about sa experience niya, about sa pakiramdam niya, or sa nararamdaman niya? Di ba? So, ayun, I'm happy na hindi lahat ng umalis sa Kalingap ay sinasabi nila na umalis sa Kalingap kasi sinisira yung ganito, ganyan, di ba? No. Si Midit ang isang saksi dyan. So, ayun guys, salamat sa inyo. Bye!